Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pagsamba ngayon. Pakibati po ang inyong mga katabi. Kaway-kaway po ang inginite ng inyong mga mata. Tayo po ay sama-sama sasamba sa ating Panginoon. Pupurihin natin siya dahil napakabuti niya sa ating buhay. Sige po, umawit po tayo sa Panginoon. Thank you.
at hindi niya tayo iniiwan at pinapabayaan man sa lahat ng pagkakataon. Yan, maraming mga bagay at wali sa ating mga buhay, mga kinakaharap tayo sa araw-araw. Pero nais na naman ng Panginoon ang umasa tayo sa Kanya. Sabi nga sa 1 Peter 5:7, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Ano mang dinadala mo ngayon, ano mang kabigatan, kalungkutan, problema o kahit anong concern, ang sabi ng Lord, ibigay mo sa Kanya kasi siya yung nag-aalaga sa iyo. So lahat ng bagay, ipanalangin natin sa Lord at asahan natin ang Kanyang pagtulos. Humingi tayo sa Kanya ng kapangyarihan, humingi tayo ng gabay sa kabanalan, makikita natin ang Kanyang kasagutan sa ating mga panalangin. Sige po, awitin po natin ang awit ng puso. Gawin natin itong isang panalangin. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabi ka puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng paungusan mo. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabi ng puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng paungusan mo. Ayaw mo magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw mo magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nagkagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabi ka puso
purihin ka, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na kami makakasama ng malaya sa iyo. At sa pagkakataon ito, ang iyong pagpapala, ang siyang nararanasan namin, ang iyong pagkilos, ang siyang nararamdaman namin, ang patuloy na pagbibigay sa amin ng kalakasan ng loob. Purihin ka, Panginoon, mataas ka, matangal ka sa aming buhay. Purihin ka, Panginoon, ito ang aming dalangin sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. Pakakaupo na po ang aming Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, at magandang umaga rin po sa ating mga visitors. Welcome po sa Caridad Unida Christian Church. So kung pag-uusapan po natin ang internet connection, no, isa na po ang Pilipinas sa pinakamabagal. So inisip ko po dati dahil ito ay kulang po tayo sa tower, pero hindi po, kulang po tayo dun sa fiber na linya na nagkokonekta sa internet, no, yung fiber na nakalinya sa dagat. So, meron pong isang kabataan na nakasama ko, narinig ko, uusap sila. No, sabi ng isa, ako, hindi ko na kayang mabuhay ng walang internet. Sumagot yung isang kabataan, ako din, hindi ko na kayang mabuhay ng walang internet. So, tinanong ko yung sarili ko, ako ba, hindi ko na ba kayang mabuhay ng walang internet? So, nag-isip ako at sabi ko, kaya ko. Pero ang hindi ko po kaya, yung walang kanin. So, at saka Coke. At kung tatanungin po tayong lahat dito at sasabihin natin na tayo ay isang tunay na Kristiyano, dapat tayo po ay nananalangin. So, yung connection po natin sa ating Diyos, yung komunikasyon po natin sa ating Diyos, yung linya po natin, papunta sa Kanya, ay sa pamamagitan po ng panalangin. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong umagang ito. Overcoming everything with prayer. Tayo po isang daling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po kami nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. At patuloy kong dalangin, Panginoon, pangunahan po kami. Patuloy na ikaw po, Panginoon, ang siyang magbigay ng kaunawaan sa iyong mga salita upang kami po ay mapagpala. Patuloy ko ring dalangin na pangunahan po ang iyong lingkod sa paghahayag ng iyong salita. Ito po ang aking dalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, hindi po tayo magiging isang overcomer kung hindi po tayo mananalangin. No? Kapag hindi po tayo nananalangin, sinasabi po natin na hindi po natin kailangan ang Panginoon. No? Sinasabi natin na hindi natin kailangan ang provision niya, hindi natin kailangan ang wisdom niya, hindi natin kailangan ang tulong niya, at iba pang mga bagay. No? Sabi po sa Kawikaan, chapter 15, verse 29, sabi po dito, pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. So, sa Bible po, may ilang mga righteous person na nakita ang Panginoon. Bakit sila naging matuwid, no, sa paningin ng Panginoon? Lagi po silang nakikipag-ugnayan sa Diyos. No? Bago po sila gumawa ng isang bagay, tinatanong muna nila ang Panginoon kung ano ang dapat nilang gawin. No? Kasi madalas tayo, ginagamit po natin yung ating kakayanan, no? Yung ating karunungan sa isang bagay. No? Nauuna yon bago po tayo manalangin. So, nanalangin lang po tayo minsan kapag nahihirapan na tayo. Pero pag alam natin yung isang bagay, kaya po nating gawin, hindi na po tayo nananalangin. Kaya, minsan or madalas, nagiging mali po yung ating mga action. So, sabi po dito, learning to pray like an overcomer.
overcomer. So, si Moises ay tinawag po ng Panginoon upang pangunahan na palayain ang kanyang mga kababayan, ang bansang Israel, sa pagkaalipin sa mga Egypt. Nung sila po ay nakalaya na at sila ay nasa ilang, so yung naranasan ni Moises na mahirapan dito sa mga tao na to. So kasi yung mga taong Israel, konti lang po sila, baga mga 70-60 lang sila nung sila ay napunta sa Egypt. Pero nung sila po ay lumabas, nasa around 600,000 na po sila. So, ang daming problema yung dinadanas ni Moises sa mga taong to. No? Marami silang hinihiling. Kaya naman po si Moises ay laging lumalapit sa Panginoon, no, sa Tipan, doon sa toldang tipanan, para manalangin. At ang Diyos naman po ay tumutugon sa pamamagitan ng panalangin ni Moises. Pinagkakaloob ng Panginoon yung pangailangan ng mga Israelita. Pero yung mga Israelita, no, hindi po sila makontento doon sa pinagkakaloob ng Panginoon. Ang dami pa rin po nilang nirereklamo. Marami pa rin po silang hinahanap. No? Hindi po sila matuto na magpasalamat sa Panginoon dahil pinagkakaloob yung pangangailangan nila. No? Kapag sila po ay naglalakbay, meron pong ulap na sumusunod po sa kanila. So napakalaking ulap siguro yung kasi 600,000 na tao po sila. Para hindi po sila mainitan. Kapag gabi naman po, merong haliging apoy na magiging liwanag nila para makita nila yung kanilang daraanan. Pero nagrereklamo pa rin itong mga Israelita. Kaya nagalit na po ang Panginoon. No? Gusto nang lipulin itong mga Israelita. Pero po si Moises ay nanalangin. No? At sinabi ni Moises kay Yahweh na alalahanin po ninyo, Panginoon, ang inyong tipan sa inyong lingkod na si Abraham, Isaac at Jacob. No? Pinapaalala ni Moises na ito po ang tipan nyo, ipagpapalain nyo ang inyong bayan. Ano na lang po ang sasabihin ng Ehipsyo kung dinala nyo ang inyong bayan sa ilang at inyong lilipulin. Kaya ang si Yahweh po ay nalugod, no, sa panalangin ni Moises. No? Sabi po diyan, prayer like an overcomer. So, doon po sa chapter 6, verse 16 pala, verse 18. Sabi po diyan, ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin ng pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So, ang laki po ng ginagampanan ng panalangin sa ating pakikipagdigma sa kaaway. Kasi diyan po sa chapter 6, inilalahad ni Pablo, no, yung sa mga unang verses na pinag-aaralan po natin, itong pagiging isang overcomer, yung pagsuot po ng baluti ng Panginoon, na kung saan, kapag suot po natin yung armor of God, tayo po ay makakatagal sa laban, no, sa ating kaaway. Napaka-critical po ng katangian ng panalangin na magbibigay daan sa atin upang tayo ay maging mananagumpay. So, kaya inaatasan tayo na laging suot natin ang baluti ng Panginoon. No? Nililinaw ni Pablo na tayo po ay nasa isang labanan. Hindi ko po alam kung iniisip nyo na kayo po ay nasa isang labanan. No? Sa buhay po natin, ano yan talagang pakikipaglaban po yan. Paano tayo makakasurvive? Hindi ko alam kung yung paglalaban nyo is
para lang mabuhay, no? Kasi pag tayo naging Kristiyano, hindi na lang kung paano tayo makakasurvive sa mundong ito, kundi paano tayo lalaban sa ating kaaway, na hindi po tayo matalo. No, kasi tendency kapag tayo ay natalo, maaring tayo ay nahulog sa pagkakasala. So, kailangan maging katulad po tayo ng isang, ang panalangin po natin maging katulad ng isang overcomer. So, ang ating Panginoon ay ating commander, ay determinado na tayo po ay akayin sa pakikipaglaban. No? Kasi ang mundong ito, kung babasahin po natin sa Genesis, ito po talaga ay nilikha para sa atin eh. No? Hindi po ito nilikha para sa ating kaaway, no? Kay Satan at sa kanyang mga kampon. Pero dahil po tayo ay na-fall, no? Dahil sa kasalanan, no? Itong teritoryo na ito ay napapunta sa kaaway. Kaya ngayon gusto ng Panginoon na bawiin, no, yung teritoryong to sa ating kaaway sa pamamagitan po ng ating pananalangin. Maibalik yung nararapat para sa atin, no? Ang panalangin ay linya ng komunikasyon na ating lihim na linya, buhay na konektado sa ating commander, ang ating Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at direksyon sa araw-araw. No, binigyan tayo ni Pablo ng kahalagahan ang pananalangin pagkatapos ng pagsusuot po ng baluti. No, wala na po ang Panginoon sa mundong ito. No, siya po ay nasa kanang trono ng Ama. Pero kahit siya po ay naandun na sa trono ng Ama, siya rin po ay patuloy na nakikipag-intercede, no, sa Ama sa pamamagitan ng ating panalangin. Sunod po, the persistence of overcomer prayer. No, sabi po sa unang Thessalonica 5:17, palagi kayong manalangin. No? Nung ako po ay isang kabataan, at umatin po ako ng prayer meeting, si Pastor Roel pa noon ang pastor. Siya din po yung speaker. At bago siya mag-start ng message, tinatayo niya muna kami. Meron po siyang pinagawa. So hindi ko ma-recall kung alin yung mga naunang tanong. Pero ang tanong niya ay patungkol po sa panalangin. So, sabi niya, sino dito ang nanalangin sa araw na to? So, yung hindi nanalangin, kailangan umupo. So, ako po, unang tanong pa lang, nakaupo na ako. So, mga ilan po rin kami, hindi lang ako. Tapos, sino dito ang pinapanalangin ng church? No, sino dito ang nananalangin sa inyong pastor? Sino dito ang nananalangin sa inyong mga leaders? So, at marami pa po ang mga tanong, no, hindi naubos yung tanong, lahat po kami nakaupo na. At isa pong katotohanan na ang mga Kristiyano, tayo na mga anak ng Diyos, ay nagkukulang sa pananalangin. No? Kailangan lagi po tayong mananalangin. Ano po ba ang ibig sabihin ng manalangin lagi? No, ito ba ay yung kahit ka naglalakad, nagsasalita tayo, nakasakay tayo sa jeep, bumubuka yung bibig po natin, ganun po ba? Yung sinasabi na lagi po tayong manalangin. So, kasi meron po tayong nakikita na mga bumubuka ang bibig, naglalakad. Pero sigurado po tayo hindi po sila nananalangin. So ano bang kahulugan ng manalangin tayo palagi? So ito po ay patuloy tayong may ugnayan sa ating Panginoon.
no? Katulad po ng isang sundalo na nasa battlefield. Siya po ay kumokonekta sa kanyang commander sa pamamagitan ng radyo. No? Tinatawagan niya. Tumatawag yung commander sa kanya. Tumatawag siya. So, yung sundalong yun, hindi po sila basta kumikilos dun sa kanilang position. No? Hanggat hindi sinasabi nung kanilang commander na kailangan na silang umabante. Dahil kapag nagdesisyon sila at hindi nila hinintay yung sasabihin ng kanilang commander, maaring matalo po sila sa laban. Kasi yung commander, alam niya yung tactics, no? Yung mga nasa battlefield, experience na po yan. Alam na nila yung pamamaraan ng mga kaaway. So yung commander po natin ay ating Panginoon. So kailangan hintayin po natin yung sasabihin ng Lord bago tayo kumilos. Kailangan lagi po tayong may koneksyon sa ating Panginoon. Sabi po dito, kung nabubuhay tayo sa ganitong paraan, sa isang pananaw ng panalangin, palagi tayong nasa Kanyang presensya. No? Kaya kailangan lagi po tayong nananalangin. Lagi tayong may koneksyon sa ating Panginoon. So, dun sa parable ng Luke chapter 11, kasi lumapit yung mga alagad sa Panginoon. Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. At merong sinabi ang Panginoon doon patungkol doon sa isang lalaki na humihingi ng pagkain. No? At sabi ng isang kaibigan niyang lalaki, hindi na kita mapagbibigyan. Nakalak na yung pinto, tulog na yung anak ko. No? Pero sinabi sa verse 8, sinabi ko sa inyo na hindi man siya bumangon dahil sa kanyang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. No? Kaya kung gusto po natin na meron tayong prayer request, no? Meron po tayong ipinapanalangin sa Panginoon, lagi tayong lumapit sa Kanya. So sabi ko kanina, binasa ko yung presence ng Lord. Napakagandang po yan, pakiramdam. No? Na kahit na ikaw ay nakakaranas ng mga hindi magagandang bagay sa buhay mo, kung nararanasan mo yung presensya ng Panginoon, ikaw po ay matatag. No? Nagpapatuloy ka sa iyong buhay. Kaya sabi po sa Luke chapter 11 verse 9, di ko na po nasulat dyan. Kaya't sinabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Sa 10, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap at ang bawat humahanap ay makakatagpo. At ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. So, sunod po. The possibilities of the overcomer prayer. So, kung meron po kayong basket, sabihin natin malaking basket siya. Marami po tayong pwedeng mailagay. No, sari-sari, pwedeng damit, pwedeng pagkain, pwedeng sapatos, pwedeng relo, pwedeng face shield, pwedeng face mask. So, magkakasya po doon sa basket na yon. So, yung panalangin po, malawak po siya no? Wala po siyang limitasyon. No? Pwede po tayong mag-isip ng maraming uri ng panalangin. O pwede po tayong manalangin ng iba't ibang panalangin. Hindi po tayo maubusan. No? Susuko po tayo no? Sa dami ng pwede nating pwede po nating ipanalangin. Naalala ko yung prayer chain. No? Namimiss ko na yung gawin ng church. Kasi yan ay tuwing October 31,
6 a.m. Kinabukasan ng 6 a.m. ng November 1 po. Yon. So, pumupunta po yung mga, yung bawat isa sa atin dyan, may susulat po tayo ng schedule na 1 hour. Pero pag tinignan nyo yung mga prayer list na nakapalibot dito sa church po natin, sa totoo lang po, hindi po siya kaya ng 1 oras. No, kaya yung iba doon pa lang suko na. Meron po dito nakalagay yung word map. Baka doon pa lang sa word map, no, mag-uubos ka ng ilang oras sa pananalangin. Kaya kami po ay naka-schedule sa panggabi, no? Kami ng ating assistant pastor, mga kami, pang madaling araw. So, darating kami dito mga 12 or 11, nandito na kami. So, bago tinitignan namin, kung kailangan kasi po, tuloy-tuloy yun hindi po siya mapuputol. So, magkakape muna kami ng kape barako para may laban-laban po kami. So, dito pa lang, umubos na ako ng 3 oras sa prayer. So, gusto ko kasi mapag-pray din lahat ng prayer list. Talagang, susuko ka, no, sa dami ng iyong pwedeng ipapanalangin, no? Kaya sabihin natin yung mga possibility. Hindi po tayo magkukulang sa ating pananalangin, no? Kaya kailangan po yung ating pananalangin na de-develop po siya. Hindi po siya yung kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, ganito yung panalangin dapat. Lumalalim po yung ating pananalangin sa Panginoon. Sabi po diyan, pray on all occasion. So, pwede po tayong mag-pray, no, sa iba't ibang mga okasyon. Ba, sa mga kasal, no, kung mabibigyan tayo ng opportunity, sa school, no, pwede po tayong mag-pray. No, sabi dito sa Bible, pwede kang mag-pray kapag ikaw ay nasa panganib. Pwede kang mag-pray pag mayroon kang sakit. No, pwede kang mag-pray kapag gusto mong tukuyin yung kasalanan. Pwede kang mag-pray kapag ikaw ay nanghihina. Pwede kang mag-pray kung ikaw ay natutukso. So, pray on all occasion. No? Sunod po, nakalagay po dyan, pray in all places. So, si Jesus, no, nung siya ay nasa lupa, may mga lugar din po siya kung saan siya ay nananalangin. So, nananalangin po siya madalas sa bundok, no? Favorite ni Jesus, doon siya mag-pray, no, sa garden, no, sa temple, na makakapag-concentrate manalangin. So, yung mga alagad, sila naman po ay nananalangin sa barko, no, sa kulungan, sa rooftop ng bubong, no, sa tabi ng ilog. No, tayo, saan po tayo pwedeng manalangin? No, natural kasi tayo, nananalangin po tayo sa loob ng kwarto, no, dito sa church, sa mga campsite, no, sa mga Bible school. No, yun po yung common. Pero pwede po tayong mag-pray sa kahit saang lugar. Basta hindi po tayo may istorbo. No? Pwede po tayong manalangin. Then, nakalagay po dyan, pray for all things. So, pwede natin yung ipanalang kahit ano. No? Pwede po nating ipanalangin ang ating safety. Pwede po nating ipanalangin yung kapatawaran ng Panginoon, no, yung pagkain natin sa araw-araw, no, yung ating pananampalataya, no, yung mga tao na gusto nating ilapit sa Panginoon, pwede po nating ipanalangin. Yung may mga sakit, no, pwede nating ipanalangin. No, personal, pwede tayong humiling ng karunungan sa Panginoon. No, sa Old Testament, yung mga prophet, pinag-pray nila yung ulan, no, nature. Dinidinig ng Panginoon.
Sunod po, the petition of overcomer prayer. Praying with supplication. No, sabi po sa Santiago, chapter 4, verse 2, hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimiti dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So, pag sinabi po nating petition, ito po ay paghingi sa ating Panginoon. No? Yung panalangin naman talaga po natin, yung prayer talaga, paghingi po siya. No? Siyempre, lumalapit po tayo sa Panginoon na merong pagsamba at pasasalamat. No? Bago tayo humingi ng mga gusto po nating hilingin sa ating Panginoon. Doon sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13, ay tinuruan ng Panginoon ng mga alagad ng isang modelo ng pananalangin. At doon sa pananalangin na yon ay hindi lang nilalaman, ay patungkol po sa advancement ng kingdom ng Panginoon. Binigyan din po doon yung personal na pangangailangan natin bilang isang tao. No, pwede tayong humingi ng ating mga pangangailangan, no? Yung pagkain, no? At isa diyan yung personal na yung kapatawaran at yung pagliligtas sa kasamaan. So, dahil alam po natin na ang ating pong Diyos ay makapangyarihan sa lahat at lahat po ng bagay ay alam ng ating Diyos at alam niya ang ating pangangailangan bago pa tayo lumapit sa Kanya. So, yan po ay pinatunayan mismo ng ating Panginoon. No? Doon sa Matthew chapter 6, verse 8, no? Sabi po doon, sapagkat alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan. So, tanong, bakit kailangan pa nating manalangin? Kung alam naman ng Diyos yung ating pangangailangan. No? Anong sagot po? Nananalangin tayo upang mapanatili at mapalalim ang ating koneksyon sa Diyos. No? Pinapanatili natin ang mga linya ng komunikasyon ng buo at gumagana upang malaman natin ang Kanyang kalooban. So, yung mga connection ng internet, nagkakaproblema po yan. No? Dahil sa tagal na, yung mga linya doon sa may dagat, kinakain ng mga seahorse or iba pang mga creature, kaya nasisira, chine-check po yan. So, tayo ay kailangan lang lagi tayong lumalapit sa Panginoon para mapanatili natin yung linya buo at gumagana. Ang sabi ni Stanley Jones, ang panalangin ay pagsuko sa kalooban ng Diyos at pakikipagtulungan sa kalooban na iyon. So, kung meron pong isang bangka na may tali po siya, so humangin, so medyo napalayo, at kukunin po natin yon, sakay tayo doon sa bangka. So hinihila po natin yung tali, so hindi natin hinihila yung baybayin. No, hinihila natin yung tali para tayo ay mapunta doon sa pangpang. So ang panalangin po ay hindi natin hinihila ang Diyos papunta doon sa ating kalooban, kundi inihila natin yung ating sarili sa kalooban ng Diyos. No? Sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. No? Kapag tayo ay laging nananalangin, no? Tinutulungan po tayo ng Banal na Espiritong malaman ang kalooban ng Panginoon. Sinasabi sa atin ng Diyos na nananalangin para sa ating mga
pangangailangan upang makilala natin siya bilang pagkukunan ng lahat ng mayroon tayo. Ang pagtatanong at pagtanggap ay nagpapahusay sa ating kamalayan, patuloy na pagtitiwala sa Kanya. So, di tayo pwedeng magmalaki. Alam po natin na kung ano man yung meron po tayo, galing yan sa Panginoon. Pero kung hindi po tayo nananalangin, no, parang hindi natin kinikilala na yung mga resources na meron tayo, bunga ng ating pagpapagal, hindi bunga ng biyaya na nanggaling sa ating Panginoon. So, sunod po, the power of overcomer prayer. Prayer in the Spirit. No, sabi po sa Romans chapter 8, verse 26 to 27. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto. Kaya't ang Espiritu ang dumarating para sa atin sa paraang hindi natin kayang sambitin. So, anong kapangyarihan ang nagtutulak sa ating pananalangin? So, saan po nanggagaling yung kapangyarihan na yun sa ating panalangin? Ito po ay galing sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So, ang Banal na Espiritu na nananahan sa ating kalooban. So, ang Banal na Espiritu ang tumutukoy sa katangian at nilalaman ng ating panalangin. So, yung Holy Spirit, siya po yung nagbibigay ng direction, no? Siya po yung nagbibigay, nagwawasto, siya po yung humuhubog sa atin mga panalangin, lalo na doon sa mga lingkod niya na gumaganap ng kanyang mga gawain. No? Kailangan po natin ang pagsama ng Banal na Espiritu sa ating panalangin. No, dahil tayo po ay makasalanan, tayo po ay nahulog sa pagkakasala. So, sinasabi ng Biblia na tayo po ay weak. No, kundi dahil sa Panginoon na ating tinanggap at sinampalatayan at ang Banal Espiritu na nasa atin, hindi po tayo magtatagumpay. No? Ang Banal Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. No? Paano mo malalaman kung ang iyong panalangin ay umaayon sa kalooban ng Diyos? No? Paano ba natin malalaman? Ito po yung mga madalas tinatanong po ng bawat sa atin. So, yung Holy Spirit, siya po ang sumulat ng salita ng Diyos, ang parehong Banal na Espiritu na nabubuhay sa iyong puso. No? Alam niya ang iyong puso at alam niya ang puso ng Ama sapagkat siya ay iisa sa Ama. So, dahil dito, alam niya ang iyong hangarin. Kapag tayo ay nananalangin, kinukuha niya ang iyong panalangin at binabago ang mga ito upang ibunyag ang pinakamalalim na pangangailangan sa ilalim ng ating mga salita. No? Kapag tayo ay nananalangin tayo, alam ng Banal na Espiritu ang nasa ating kalooban at ang ating balak. Gaya nung binasa po natin. So sa Romans chapter 8 verse 26, 27. Na kung saan, hindi naman talaga tayo mahusay, no, sa panalangin. So, yung Banal na Espiritu ang kumikilos para tayo ay makapanalangin ng maayos. No? Pag tayo nakasan sa prayer, biglaan. Minsan, di ba, medyo nahihirapan tayo, pero mararamdaman po natin na ang
banal na Espiritu ay kumukilos sa atin. So, sunod po. The precision of the overcomer's prayer. So, sabi po dyan, naiwan ko dun sa bag ko yung isa, yung dalawa. To be watchful means to be awake, to be vigilant for us. It also means being precise in prayer as we identify and pray for the strength to overcome specific challenge. So, yung maging sigurado, maging tiyak, no, yung ating panalangin. So, sa Nehemiah, naiwan ko dun. Teka lang po. No, doon sa Nehemiah chapter, saan na yun? Basta sa Nehemiah po. So, yung mga Israelita na bumalik, no, para itayo po yung Wall of Jerusalem, ay yung mga katabi nila pong bansa, nilulusob sila, no, para hindi po maipagpatuloy yung pagtatayo nung wall. Kaya ang ginawa po nila, habang sila po ay nagtatrabaho, yung isang kamay po nila may hawak na espada, yung isa ay may hawak na martilyo or pala. So habang sila po ay nagtatrabaho, dalawa po yung kanilang focus, no? I-build yung Wall of Jerusalem at maging handa sila sa pag-atake ng kaaway, no? Sabi dito, ang pagiging mapagbantay ay nangangahulugang maging mapagbantay para sa pagiging mapagbantay sa pagiging tama ang panalangin. Tulad ng pagkikilala at panalangin natin para sa lakas na mapagtagumpayan ang mga hamon at pagsubok. So sa buhay po natin, kung iniisip natin, isa lang yung focus po natin, yung family. No? Kung babalik po tayo, no? Yung responsibility po natin sa family, sa trabaho natin. So, pero ang totoo, dalawa po dapat. No? Yung ating buhay Kristiyano. Dapat nakapokus din po tayo doon. Hindi lang doon sa buhay na meron tayo para tugunan yung ating pangangailangan. Dahil kapag tayo ay nagkulang, no, hindi tayo naging mapagbantay, naging vigilant, no, pag inatake po tayo ng kalaban, matatalo po tayo. No, tulad po ng ginawa ng mga Hudyo. Kailangan maging handa po tayo sa pag-atake ng kalaban. No? Kaya sigurado tayo na dapat masiguro natin, tiyak, no, na yung ating panalangin sa ating Panginoon. So, sunod po. Sabi po dyan, the perseverance of the overcomer prayer, no, sa Gawa chapter 2 verse 42. Nananatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipiraso-piraso ng tinapay at sa pananalangin. So, kailangan po tayo ay maging maingat sa ating pananalangin. Maaari pong dumating ang pagkakataon na yung ating prayer life ay humina. No? Ako po, na-experience ko rin po yan. No? Kasi meron pong tactics, tinatawag na strategy, no, si Satan sa mga Kristiyano, no, sa pananalangin. No? Kapag tayo po ay nakakaranas ng pagtatagumpay,
no? Sinasagot ng Panginoon yung ating panalangin. At nagiging maganda yung takbo ng buhay natin, no? Kinukumbinsi tayo, no, ni Satan na sinasabi sa atin na tayo ay isang magaling, no, na Kristiyano. Ibig sabihin, lahat ng hinilingin natin pwedeng tugunin ng Panginoon, no? Kapag 'yon ang pumasok sa ating kaisipan, minsan hindi na ganong kalalim, no? Hindi na ganong katyaga yung ating pananalangin. Narinig ko po 'yan no? Ako lahat ng pinagpe-pray ko sinasagot ng Panginoon, no? Parang feeling nung tao na 'yon na matindi yung ano niya, no, yung connection niya sa Lord, malakas siya, no? Parang yung mga nakadikit sa mga matataas, no, sa mga politiko na may backer ako, wag kang mag-alala, pasok ka na. Di mo na kailangan mag-exam. Interview ka na lang, magtatrabaho ka na. So, yun yung isa sa mga tactics. Kaya minsan, yung pagtsatsaga natin sa panalangin ay unti-unting nawawala. Kaya dyan sa binasa po natin sa Gawa chapter 2, verse 42, pinapakita dyan na yung pagsasama-sama, yung pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon, pagsasama-sama nila para lalo po silang lumalim ang relasyon nila sa Panginoon. At isa dyan dun sa pananalangin. Kaya nga sa prayer meeting, no, nakakalungkot dahil kami nag-a-announce, samahan niyo po kami na manalangin. Pero konti lang po talaga yung ma-attend, no, para manalangin. No, kung tayo po ay magkukulang sa pagtsatsaga sa ating panalangin, hindi po tayo magiging overcomer. No? Ang danger ng mga minsan lang nagpe-pray. Humihiling sila, Lord, no, may sakit yung anak, nawalan ng trabaho, tapos lalapit sila sa Panginoon at yung inaasahan nila na dapat tugon ng Panginoon ay hindi sinagot, no? Ano po ang nangyayari? No? Sila po ay nagdaramdam, sila po ay nagtatampo sa ating Panginoon. Sinasabi na, Lord, ngayon lang ako lumapit sa iyo. Bakit hindi mo ako tinugon? No? Kaya kailangan po tayo ay matyaga, no, sa ating pong pananalangin. Kaya maganda yung lagi tayong may kasama sa prayer. No, meron tayong personal prayer, pero mas maganda, meron po tayong mga kasama na nananalangin. So, dito po sa church po natin, meron tayong tawag sa kanila, prayer warrior. So, naalala ko nung prayer warrior, no, si Ate Loida, na nasa piling na ng Panginoon. Lagi po may fasting, no, every month, dyan sa taas. Kaya tinatanong ako, bawal kumain sa bago pumunta, kailangan walang almusal. 9 to 4 po yun. Minsan po nagkakasala ako dahil gusto ko yung umati ng prayer and fasting, pero kumain po ako bago ako pumunta. No? Bago, alam ko, 9 to 4 lang. 5 na, hindi pa tapos, nagugutom na ako. Minsan nawawala yung ano ko, no? Sa pagtsatsaga sa panalangin. Pero kasi may mga pagkakataon, no, sa ating panalangin na kailangan matindi po yung panalangin natin. May mga sitwasyon, may mga problema tayo na pinagdadaanan na hindi pwede yung simpleng panalangin lang. Kailangan malalim yung panalangin natin. Kailangan may kasama tayong nananalangin sa atin. So ano pa yung isa pang tactic na ginagawa ni Satan para mapahina yung ating pananalangin? No, kapag tayo ay nananalangin na hindi naman sinasagot yung prayer natin. No, parang sinasabi sa atin ng Satan na hindi sapat na ikaw ay isang Kristiyano, no, para sagutin ng Panginoon ang iyong mga kahilingan. No, dinadaya ni Satan, no, yung mga Christian, no, tayo, no, hindi pa sapat ang pagiging Kristiyano mo para
sagutin ng Diyos ang iyong pananalangin. So, kailangan po ay manalangin tayo. No, sabi po dito, ang mabisang panalangin ay ang pagtitiyaga. No, gaano man ito kataas o paano man ito nararamdaman sa lupa, ang iyong panalangin, di mahalaga kung gaano nakatuon, gaano ka nakatuon, nabigo o magtagumpay habang nananalangin. Tayong lahat, nananalangin tayong lahat sa lahat ng pangyari na mas maayos mo ang iyong kalooban sa ating Panginoon. So, kailangan po ang pagtsatsaga. Ito po yung mabisang panalangin. No, kung siguro hindi pa sinasagot yung ating panalangin, ibayin natin, Lord, ano ba yung kalooban mo? No, baka yung prayer po natin ay hindi naman kalooban ng Panginoon. No? So, sunod po, yan, dito na po tayo magtatapos. Sabi po sa awit 125, verse 1 and 2, parang bundok Sion ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Kailan may di makikilos, hindi mauuga, itong Jerusalem ay naliligiran ng maraming bundok, gayon nagtatanggol sa mga hinirang si Yahweh ating Diyos. So, ang isa po sa layunin ng panalangin ay ipanalangin po natin yung mga hinirang, no? Especially yung mga leaders po natin. Sino po ba yung nasa battlefield? No? Yung mga leaders po, malaki po yung kanilang ginagampanan responsibility. No? Kung tayo po ay member ng small group, kung tayo po ay member ng Bible study, huwag niyo pong kalimutan na ipanalangin ang inyong mga leaders. No? Tignan niyo po yung nangyari sa bansa yun, Myanmar. No? Yung leader nila bumagsak dahil kinontrol ng military. So magulo po yung kanilang kalalagayan. No, yung leader po natin, kailangan din po nila ng panalangin, no? Yung lalo na ang ating pastor. No, kasi sila po yung nangunguna sa gawain ng Panginoon. At makakabalita po tayo na mga lingkod ng Panginoon bumabagsak. At isa po sa dahilan, hindi po sila na ipapag-pray. Kung kayo po may pinagdadaanan, mas mabigat po ang pinagdadaanan ng mga leaders. No? Sila po talaga yung inaatake. No? Kung nanonood po tayo ng mga historical movie, kapag yung leader bumagsak, ano pong nangyayari? Di ba yung mga tauhan niya, tumatakbo na. No? Kasi hindi na nila alam anong gagawin natin. Wala nang magsasabi sa atin, sugod. No? Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang kasapi sa iglesyang ito, no? Ipanalangin po natin yung ating mga hinirang ng Panginoon. No? Sabi po dyan sa awit 125, na kung saan kung tayo po ay nananalangin bilang anak ng Diyos para tayong nasa bundok Sion. No? Merong kanta niyan na yung Sion ay lugar na kung saan naroon ang presensya ng Panginoon. Napapaligiran siya ng bundok. No? Hindi siya matitinag. No? Hindi siya babagsak. No? Ang ibig sabihin, nangangahulugan na andun po yung presensya ng Panginoon. No? Kung tayo po ay laging nananalangin, ginugugol natin yung oras natin sa pananalangin, yung presence ng Lord nasa paligid natin. No? Matatag po tayo. No? Kung may mga problema man na dumaan, hindi po tayo kayang pabagsakin. Dahil kasama po natin ang Panginoon. Yung presence ng Lord nasa atin. So, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay umawit.
Patuloy po tayo sa pananalangin. Amang Banal, maraming salamat po sa paalala mo na kami ay overcomer sa anumang mga bagay na pinagdadaanan namin because of prayer. Sinabi mo po na walang imposible sa iyo, magagawa mo ang lahat ng bagay. Prayer moves mountains. Ano man po yung mga bundok ng problema na pinagdadaanan po namin sa mga oras na to, Ama, kami nagtitiwala sa iyo. Sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Sinabi mo po sa iyong salita sa Awit 46 verse 1, Ikaw ang aming kanlungan, handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Salamat po, dahil ang mga paalalang ito ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy at magtagumpay. Prayer changes things. Salamat. Anumang sitwasyon ang buhay namin, alam namin mababago ito. Dahil ikaw ang Diyos na kasama namin at lagi nang umaagapay sa amin. Sinabi mo po na ikaw ang aming gabay at lagi nagbibigay sa amin ng direksyon. Kaya hayaan niyo po sa oras na ito, Ama, tinataas ko po sa iyo ang inyong mga anak. Ano man yung mga bagay na nagbibigay ng alalahanin, ng bagabag sa kalooban ng bawat isa sa amin, sa pangalan mo, Panginoong Hesus, maranasan po ng bawat isa ang iyong pagkalinga, ang iyong pagtugon sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po kami na maging isang mapanalinganin. Dahil ang panalangin, ang susi, upang ang isang Diyos na banal, makapangyarihan, ay gumawa at kumilos sa aming buhay, sa aming pamilya. Salamat po, dahil pinaalala mo po sa amin ngayon sa aklat ng Efeso chapter 6. Na dapat kaming manalangin. Masaya man kami, malungkot man kami, matagumpay man kami, bagsak man kami, Lord God, patuloy kaming dapat manalangin. Sapagkat ang panalangin, ang magpapatatag, magpapatibay ng aming pong buhay, pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo kaming umasa sa iyong mga salita. Salamat po. Patuloy na pagpalain mo po ang iyong mga anak at anuman po yung kahilingan nila, Ama. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, ikaw po ang tumugon ng kanilang mga kahilingan. Alam mo po ang laman ng puso ng bawat isa. Alam mo po ang ninanais ng bawat isa. Kaya sa oras na to, Lord, ano man ang kanilang kahilingan, ikaw po ang magkaloob. Mga kapatid, pwede po tayo magbigay ng ilang isang minuto ng pakikipag-usap sa Diyos. Ano yung gusto mong hilingin sa Panginoon sa mga oras na to? Panghawakan mo ang kanyang salita. Idulog natin ang ating sarili. Ano man yung nais natin sa mga oras na to, pwede ba nating iusal sa Panginoon at patuloy na ilapit sa Kanya. Sige po, sandali po tayong manahimik at hilingin po natin kung ano man yung laman ng ating pong puso na nais pong mangyari sa ating pong mga buhay. Narinig mo po ang bulong ng puso ng iyong mga anak sa oras na to. Salamat dahil ikaw yung aming Diyos. Magagawa mo ang lahat ng bagay. Tulad ng sinabi mo po sa aklat ng Juan, chapter 14.
humingi kayo sa aking pangalan. At ito ay pagkakalob sa inyo upang parangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kaya sa oras na to, Lord, pakinggan mo ang bulong ng amin pong mga puso. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, sinihiling po namin ang lahat ng ito. Mangyari ang kalooban mo sa amin pong mga buhay. Purihin ka, Ama. Maraming salamat po. Ama, narito po ang iyong mga anak. Nagbabalik po kami ng pasalamat sa lahat ng kabutihan, katapatan mong ginagawa sa aming mga buhay. Maaaring ang iba sa amin ay nagdaos ng kanilang kaarawan at nagpapasalamat po sa panibagong taon na dinagdag mo sa kanilang buhay. Maaaring ang iba sa kanila ay nagdaos po ng anibersaryo ng kanilang kasal at nagpapasalamat po sa panibagong taon na dinagdag mo sa kanilang pagsasama. Ang iba ay maaaring may pagpapalang tinanggap. Tinugon mo yung kanilang mga panalangin, pinagaling ang kanilang mga karamdaman. Ano man po ang dahilan ng pasasalamat ng iyong mga anak, patunay po ito na ikaw na aming Diyos ay hindi nagsasawang gumawa at kumilos sa aming mga buhay sa araw-araw. Kaya marapatin mo po, Ama, na sa pagtataas ng kamay ng iyong lingkod ay tanggapin po ng bawat isa ang basbas at bendisyon na nagbubuhat po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganaan, kalakasan, pag-iingat, karunungan, mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon, makakaupo na po ang lahat. Maraming salamat po sa paalala mo sa amin na ang tagumpay ay makakamit dahil sa tulong mo. Kaya't huwag namin kakalimutan na manalangin, tumawag sa iyo, at humingi ng tulong anumang oras, anumang sandali ng amin pong buhay. Thank you for giving us, Lord God, an opportunity na makalapit sa iyo ng malaya. Kaya patuloy, Panginoon, na gamitin po namin ang pagkakataon na ito na hindi nararanasan ng mga tao sa ibang bansa. Salamat po dahil matagumpay kami o mananagumpay kami dahil po sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. At anuman ang aming hilingin sa pangalan mo ay pagkakaloob mo kung ito'y ayon sa iyong kalooban. Kaya tulungan mo kaming lalong maging malapit sa iyo para malaman namin kung ano yung gusto at kalooban mo. Sa gayon, makakamtan namin ang mga bagay na nais mong maranasan namin dahil ito ang nais mo na ipagkaloob sa amin. Kaya salamat po, patuloy na nagpapasalamat po kami sa iyong salita na pinalala sa amin sa oras na to. At sa amin pong pag-uwi, taglayin po namin ang iyong salita, paalala na wala kaming magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Kaya tulungan mo po ang bawat isa na lalong kumapit sa iyong salita, lumalim sa iyong relasyon, sa ugnayan sa iyo, sapagkat ikaw ang may hawak ng amin pong buhay, ng amin pong kinabukasan. Kaya dapat lang kaming magtiwala, umasa sa iyo. Sapagkat hindi namin alam ang bukas, sabaya't ikaw ang may hawak ng aming bukas at nakakaalam ko anong mabuti at maganda. Kaya salamat po, dahil minahal mo kami sa kabila ng amin pong mga pagkukulang, mga kahinaan, hindi mo kami iniwan, hindi pinabayaan man. Sa amin pong pagtatapos, patuloy Amang Banal, ang iyong pong pagpapala, pagkalinga, ay maranasan po namin habang kami po ay nabubuhay. Ang patuloy na pag-ibig ng ating Amang makapangyarihang sa lahat, ang patuloy nawang umaliw sa atin pong mga puso, ang paliligtas ng Panginoong Hesukristo sa anumang gawa ng kadiliman at kasalanan na nais maghari sa atin, ay patuloy nating maranasan sa ating mga buhay. Ang pangunguna, pagkilos ng banal na Espiritu
sa araw-araw ay patuloy na maging pagpapala, gabay sa ating mga buhay mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.